Hello, good day everyone, and welcome to the Maritime Aviator Vlog Journal Diary Session 0143. And just call me Operator 60, making an entry here right now. Of course, for security reasons, I will be speaking on this vlog journal entry. I will be speaking the language of Tagalog so that I can fully express myself, and of course, kept my entries confidential and only to the, of course, so that Filipinos could only understand what I'm talking about here. So anyway, now that I've mentioned that, so let's begin. So sa ngayon, kararating ko lang sa, well, halos 2 weeks na ako dito sa Pilipinas. Nakarating ako around early this month. And yun nga, I'm very much relieved na wala na ako dun sa barkong yun. Kasi I'll be honest, sakit siya ng ulo at sumakit yung ulo ko for the last 6 months kasi hindi maganda yung mga kasama ko sa barko, mga ugaling, sabihin natin ugaling bastos at kupal. So, ayun, for the past 2 weeks, since nandito ako sa Pilipinas, medyo sabihin na natin na medyo tinitignan ko pa yung sitwasyon sa paligid ko. Currently, yung bahay ko, as usual, ganito pa rin. Wala masyadong changes, pero nagkaroon ng konting parang in-upgrade yung sa kalsada namin dito sa harapan na bahay namin. So, ang senaryo nung in-upgrade yung kalsada, madalas nang babahayin tong tong bahay ko. Unfortunately, kada ulan, kung malakas ang ulan or more than 30 minutes ang ulan, bumabaha itong bahay ko. So wala akong choice. Probably later on, kailangan kong ipaayos tong bahay na to kasi yung sitwasyon ko sa bahay dito is medyo, sabihin natin, hindi maganda kasi given sa natural hazard na pag bumabaha, lahat dapat dito sa pinaka lower basement level nitong bahay ko, kailangan walang electronic or electrical na gamit kasi yun nga, na bumabaha siya at nagiging sabihin natin water hazard. So yun, lately, ang pinagagawa ko is, yung aking most ng money ko is binili ko para i-update yung mga equipment ko, yung electronic gear ko. Bumili na rin ako ng isang bagong gaming console, ito, which is the Steam Deck. Ito na ang silbi talaga nito, kaya ako bumili ng Steam Deck is because yung aking PC dito, gaming PC ito, itong nakikita nyo sa kaliwa ko, apparently hindi na masyadong magandang performance, and sabihin na nating matagal na rin din sa akin, so kailangan na rin siyang iretiro. In the meantime, habang wala pa akong enough money na para bumili ng isang standard PC para ginagamit ko sa video editing or para sa gaming, bibili muna ako ng Steam Deck para sa mga recordings ng mga gameplay ko. At the same time, ang silbi din kasi ng Steam Deck is recently i-retire ko na rin itong Nintendo Switch ko kasi sabihin na natin, ang problema kasi sa Nintendo Switch is mura nga yung unit, pero yung yung games niya, yung maintenance niya is napakamahal naman kumpara sa sa Steam Deck. Ito, ang Steam Deck, medyo mahal ang unit, aminado ako. Kung bibili ka ng 512GB na Steam Deck, medyo may kamahalan siya para kung bumili ng isang PC, pero yung mga games nito is definitely napakamura. Kung kukumpara mo sa average na Nintendo Switch na gadget, na ang isang average na laro ng isang Nintendo is around 3K, 3,000. Sa Steam Deck, it's always almost 10 times less kasi lagi silang may sale at halos 300 pesos lang. So isipin nyo yung games na yun. So sa isang game ng Steam Deck, sa isang game ng Nintendo Switch, halos 10 games na ng Nintendo, or siyam na games ng pang Steam Deck. And one more thing, bumili din na ako ng action camera, which is Instago 360. It's basically a crossbreed nitong nung camera ko, na action camera ko, ng SJ Cam tsaka nitong Akaso. Ang Akaso kasi, ang problema kasi dito, kailangan kong gamitin sa trabaho kasi yung
sa trabaho. Maganda to kasi meron siyang image stabilization, pero ang problem nung kumukuha ako ng mga videos regarding sa work ko, regarding sa deck, kung papansinin nyo yung mga videos ko, lagi ako mag-isa kasi napaka bulky siya at kitang kita na nagsusuot ako or nakasuot ako ng ganitong camera. And alam niyo naman ang regulations sa sa mga tankers, bawal lang any electronic device sa workplace, any electronic or electrical device. So in answer to that, since masyado tong obvious at madali akong sabihin na nating madali baka mapahamak pa ako kasi at masita, ang solution ko yung SJ Cam. Unfortunately, yung SJ Cam versions na binili ko nitong huli kong barko, medyo nag-fail siya sa mga test ko, sa mga sabihin na natin sa mga, kaya bihira ko siyang ginagamit yung SJ Cam C100. Maganda siya, hindi siya kita, pero ang problema yung SJ Cam 100, yung image stabilization niya is almost non-existent o hindi gumagana. I'm not sure kung nabili ko is defective model, pero ang may sabi na ang mismong manufacturer mismo o yung model mismo nung action camera na yon hindi ganun ka-effective ang niya, ang sabihin na nating image stabilization feature niya, which is kind of bummer. Mura siya, halos 3,000 pesos lang, pero 3,000, 4,000 pesos lang yung action camera na yun. Pero ang problema, yun nga, hindi mo siya pwedeng gamitin ng suot-suot. Kung magpe-place ka ng isang video, kailangan naka-fixed position lang siya. Buti na lang yung SJ camera, kahit pa paano, magnetic siya, so pwede ko lang siyang ilagay sa wall. Kaso, yun nga, ang problema kasi, yun nga, yung pagiging silbi ng spy cam niya is halos stationary, hindi siya pwedeng isuot. So dito nangyari, this is a part na when it comes in, bumili ako ng action camera na panibago, itong Insta360 Go 3, yung pinakalitas model, which modular siya, para siyang transformer. So kung nakaganito na mode siya, na meron siyang action pod, para siya katulad na itong action camera ko. Medyo bulky din siya syempre, pero mataas yung batteries niya. Mataas yung matagal yung sabihin na nating recording time niya, ay maabot halos ng 2-3 oras dito pag nakaganito ang mode niya. Pero ang asset niya kasi hindi yung ganitong mode niya, yung battery. Ang pinaka-asset niya itong yung tinatawag nating modular. Ito, nakikita nyo, nahihiwala yung camera niya, parang transformer, which is napakaliit. Pwede ko siyang ilagay siya dito, halimbawa dito, para hindi halata. So nakikita nyo lang. At halos kita ko, titingnan sa daliri ko, halos ito lang yung hindi sabit, hindi pa nga siyang buong daliri. Kung titingnan nyo, halos lang siya, kalahati ng daliri ko. So sa sobrang liit niya, pwede ko siyang ipasok sa coveralls ko nang hindi nahalata na nagre-record ako, which is kind of good kasi yun nga, ang pinaka-purpose build talaga ng Instago I had in mind why I buy this is para magkaroon ako ng parang spy camera na medyo maganda ang image stabilization niya, or sa madaling salita, yung videos niya hindi maalog. Kung papansinin nyo yung mga early videos ko, lalo na dun sa 10 Seaman campaign ko or 10 Seaman contract ko, yung mga videos ko na spy camera is usually gamit ko lang nun is cellphone, kaya yung mga early videos ko is maalog. Ngayon naman, naka-develop ako, pero ang problema, yung miniaturization, kasi hindi siya halata masyado na nakasuot ako. So, hopefully, sa susunod na contract ko, sa 12 Seaman contract ko, is mafu-full use ko talaga ang gamit dito sa ito do sa bagong bili ko na action camera, itong Insta360 Go 3. By the way, kung papansinin nyo, bakit iba ang itsura ng Instago ko, itong action camera ko na Instago 360, it's because medyo may modify ko na siya ng konti para hindi siya hindi siya pansinin. Sabihin na natin naka-camouflage, parang sabihin na natin in-stealth mode ko siya. So may nakita nyo ito yung rails niya, pero usually gagamitin ko lang naman to pagka katulad ng ganito, kung naka-head clip siya. Pero yun nga, maganda siya na kung sakaling gamitin ko man siya na parang katulad nito, na naka-on pa yung action, naka-attach pa siya sa kanyang action pad, at least kahit pa paano hindi siya pansinin. So nakikita nyo, kulay itim siya. So
sa ngayon, hindi pa to kompleto tong modifications na ginagamit ko kasi yung in-order ko sa Shopee na ano, yung parang pinaka-clip niya, clip para dito sa mga ganito is na ganito, yung ganito, yung itong part na to na nakikita nyo, yung clip na ganito, na so far in-order ko hindi pa dumarating, so I'm still waiting in the process kung paano dumating yon. Pero yung clip naman niya na head clip niya dito sa ganito, pag naka ano ba to? Naka pad camera siya na ganito, ready na yun kasi nandun na yung ano niya, clip niya. Unfortunately, hindi ko dala ngayon kasi nandun sa taas so pwede ko siyang iganon lang, so hindi halata or nakaganon, so hindi siya halata. Actually, kung pwede ko pa nga isilid siya dito kung titignan natin, pwede siyang isilid ko sa dito sa pinaka-goggles ko so mag-goggles lang ako, ilagay ko lang to sa loob and then, you know, hindi na siya, sabihin na natin, hindi na siya halata. So yun, medyo transformer type of action camera siya. So sa ngayon minodify ko siya, sabihin na natin naka-gel case siya na itim. Ipopost ko dito sa dito sa part na to kung ano yung mga modification parts na ginawa ko para sa Insta360 Go Insta360 Go 3 na action camera ko. So para maging siyang sabihin na nating effective spy cams yung mga modifications. Yung ibang in-order parts nito still yet to arrive sa Shopee. Hindi na ako kumuha yung mga accessories naman nito, hindi na ako kumuha sa actual na dealer kasi medyo mahal. So mas mabuting sabihin na nating mas mabuting gumamit na ako sa Shopee kasi gagamitin itong action camera na to for rough rugged environments. And actually meron na akong action camera for rough rugged action environments, itong Akaso Brave 7. Maganda siya as a rugged action camera, pero ang concern ko lang kasi dito is yung laki ng camera na to. Very visible siya talaga at kitang kita na nakasuot ako compared sa ganito sa Insta360 Go 3. Actually, pwede rin kinoconsider ko rin kung masyadong mahal to sa mga seaman. Kung masyadong mahal sa inyo yung ganitong models na to, it costs around 30k to, unfortunately, itong ganitong kaliit na to. And yun, syempre, malaki din sa wallet ko yung 30k. Aminado ako. Kung bibili kayo na ganito, pwede kayo mag-opt ng isang generation later yung Insta360 Go 2 naman. Well, ito lang yung makukuha nyo doon, itong parang pinaka-action pad, pero sufficient na yon para makakuha kayo ng footages. So syempre, ang kinaibahan nito pag naka-action pad camera lang ako na ganito is yung battery. So syempre yung Insta-Go 2 ito without hindi siya nakaano sa kanyang action pad. Ang battery niya for footage lasts only at around 45 minutes, which is hindi na masama kung kukuha ka sa mga halimbawa sa trabaho nyo o sa morning operations. 45 minutes is more than enough para makuha nyo ng enough mo makukuha yung scenario. Doon sa Insta-Go 2 naman, yung generation nito, I think the battery lasts for around 30 minutes. So sufficient na rin yun, 30 minutes, more than enough. Pero syempre, yun nga, if you want to get the best videos na hindi halata na nakasuot ikaw ng action camera para sa ating mga seaman, I highly suggest and recommended na kumuha kayo ng Insta-Go 360 Insta360 Go 3 na action camera. Pero so far, yun lang ang masasabi ko kasi hindi ko pa to na-test on actual. Kabibili ko lang to ng a few days ago. So, yun nga, hindi ko pa siya na-test ng actual na talagang, yung rugged test. Probably matetest ko na lang to pag nasa work na ako, which will take several months. So, compared ditong action camera ko, tawag dito, well tested naman to kasi rugged action camera Oh yeah, one more thing na gusto ko ding i-add kaya ako bumili ng action camera is yung ganito, mas maayos-ayos yung kanyang audio recording kung kukumpara mo dito. Yung audio recording nitong isang to, yung Akaso Brave 7, hindi masyadong maganda, pansinin nyo. Kaya maganda lang ang audio kasi pag nakaganon sa akin, malapit sa bunganga ko, yung mic outlet niya, kaya nakukuha yung recording yung salita ko. Anyway, like I said, still to be tested pa to. Yun. So, nagkaroon ako ng konting upgrade sa electronics. 3 ang binili ko. Itong Steam Deck,
which is good for gaming ano to, kung gamer ka, which gumagawa din kasi ako ng videos for gaming. So pero so far ang inuuna ko kasi itong channel na to. So pangalawa na yung later ko sa gaming channel. And ito, which is very expensive. Very expensive ito, nakaganito no, na 70,000 na yung gastos ko. So 30 something to or 40, ganito din 30. So and one more thing, bumili na rin din ako ng cheap na gaming computer, which is galing sa Laptop Factory. Sa halip na bumili ako sa ibang bansa at magantay pa ako sa ibang bansa ng gaming laptop, na wala naman kasigurado kung masira o in case hindi marirepair, at least bumili na lang ako ng locally made na gaming laptop dito sa Pilipinas. Now yun nga ang masasabi ko, ang masasuggest ko kung bibili kayo ng gaming laptops or any kinds of laptops dito sa Pilipinas, yung i-consult nyo yung Laptop Factory. Meron silang channel na na dito sa YouTube na nagsasuggest kung ano yung best, or nagsasuggest kung ano yung best laptop na gamitin nyo para sa inyong work, kung sa inyong specific na working needs or computing needs. Ang sa akin, since ang in-option ko, okay, teka, bigyan nyo muna ako ng few seconds nang pakita ko sa inyo yung gaming laptop ko. Okay, thank you sa pag-aantay. Ito na, binaba ko na kasi hindi ko mababa kasi nasa taas ng bahay ko. So ito ang itsura nung binili kong bagong gaming laptop. Machinic. It's a good gaming laptop to be honest, pero like I said, hindi ko pa natetesto sa actual, pero it's a good gaming laptop siya. At least kahit pa paano ma-play ko na yung mga games ko ng maayos-ayos nang hindi nag-i-stutter or nag-hang. It's the Machinic F117-7, the i7 variant. So maganda siyang tignan kung titignan nyo, which I bought sa Laptop Factory. Of course medyo expensive siya kasi gaming laptop siya. Now if you ask, hindi kilalang model, hindi kilalang brand ang Machinic kasi it's a Chinese made. I'll be honest, it's a Chinese made type na gaming laptop, pero specifically built lang naman to, purpose built para maging isang gaming laptop. So kung titignan nyo, mukha siyang well, to be honest, mukha siyang stealth fighter. Pero yun nga, nung unang rinig ko na sabi ng F117-7, parang rinig ko kagad ang una, given na aviation student ako, ang unang pumasok kagad sa iniisip ko na F117, ang iniisip ko stealth fighter, military plane na stealth fighter. So okay naman siya. So far tinesting ko lang siya for about 30 minutes. Siguro ang medyo masasabi ko to sa buyers personal perspective, kasi bumili na lang ako, honest review. Ang maganda siya na gaming laptop, yung processor niya tsaka yung hardware RAM niya is mabilis-bilis kaysa dito, which is maganda ito for gaming and at the same time video processing. Yung mga vlogs na to, maganda siya. Although ang criticism nito, since given siya sa given na hindi naman lahat ng laptops is perfecto, may lahat ng mga laptops may kanya-kanya, sabihin na nating drawbacks. Ang pinaka makikita ko dito, personal ko lang naman, is mabilis, malobat siya, and at the same time, yung isa din na medyo criticism ko dito is internal yung battery. And frankly, hindi ko on a personal level as a consumer, medyo hindi ko type ang mga gadgets na may internal battery. Mas prefer ko pa rin yung mga gadgets na merong external battery, katulad nito, itong ginagamit ko ngayon na for video editing. Itong laptop ko dito sa kaliwa, external yung battery nito at removable. So itong Machinic F117, sabihin na natin yun ang pinaka number 1 complaints ko, kasi mas maganda pa rin talaga ang tawag dito, external battery. Kasi kung mag-gaming hours ka, usually ang mga gamers mahina sa kanila ang 30 minutes or 1 hour sa gaming, maabot sila ng oras. Katulad ko, yung mga recordings ng mga games ko, maabot ako na at least 2 hours. It's hindi
problema yung kung maglo-lobat ito or naka-battery mode, kailangan ko siyang i-connecta. Plus, ang isang problema din kung internal ang battery problems is kung masira yung battery, there is no way na parang i-disconnect ko yung battery nang hindi kung sira yung battery, kailangan i-disconnect yun para hindi maapektuhan yung other electronics ng computer or laptop kasi parang mag-ground siya or something like that. So yun ang problema pagka internal ang battery, kailangan ihiwalay siya. Now, I could say this given sa personal experience ko din kasi I own an HP laptop dati, gaming laptop, na internal din ang battery nung time way back 2013. Yun ang naging sira niya, parang naging grounded pati. Nagsimula lang sa sira sa battery pero umakyat yung sira hanggang doon sa electronics niya. To be honest, kung ang battery lang sana noon is removable, is at least ma-isolate ko lang at hindi kakalat yung sira niya. Yung sira niya lang sa battery will only stay sa sira sa battery at hindi mahahawa. So I guess yun ang pinaka number one gripes ko dito sa bagong laptop na binili ko na Maschinic F117-7. Still, kung hindi nyo type ang mga Chinese types ng brand, ng Chinese brands types ng gaming laptop, I still suggest na mag-search kayo doon sa Laptop Factory. I highly recommend na doon kayo sabihin na nating maghanap na or bumili ng computer. Dito sa Pilipinas lang yan, sa katabi lang yan ng Robinsons Magnolia, yung pinaka main branch nila dito sa Quezon City. And nagbibigay din sila ng tips kung ano yung talagang ideal laptop para sa inyo. And ang kinagandahan nito is kung halimbawa masira yung laptop nyo kung whatever reason na masira ang laptop nyo, is marirepair nyo siya kasi nandito lang siya sa Pilipinas. Simple pumunta lang kayo doon sa pinagbilan yung manufacturer or pinagbilan yung store, yung Laptop Factory, at sila na bahala para mag-repair din nun. Kasi kung katulad ka na Seaman na bibili ka ng maganda nga kasi bibili ka sa ibang bansa, durable, sabihin na natin bibili ka sa Europe, destino ka sa Europe, ang problema kasi doon, hindi sometimes yung mga ino-offer sa ibang bansa ay medyo may pagka-scammy, medyo mga lower specs. Yung presyo naman ganun din. So, yun ang problema. Plus, kung masira or magkaroon ng any problema, there is no way na may re-repair nyo yan o mariresolve nyo yan given na nasa ibang bansa nyo siya pa binili. Maganda ang bumili ng electronics sa ibang bansa dahil durable siya, or sabihin natin, hindi naman actually durable kasi kung titignan nyo, durable na rin din naman dito sa Pilipinas. Ang maganda kasi pagka nasira yung yung laptop, madali nyo mare-repair or madali nyo siyang maayos kasi nandito lang sa Pilipinas yung pinagbilan nyo, yung buyer nyo, tsaka yung manufacturer o parang gano'n. Basta yung pinagbilan nyo na store nandito lang sa Pilipinas, pwede nyo siyang doon, ipunta doon para i-repair nila. So far, yun lang ang ginawa ko na nag-upgrade ako ng electronic gear ko. And yun lang. Ang isang ding gripe na masasabi ko is medyo expensive to. Mas mahal pa sa GoPro 12, which is namulubi ako, to be honest. Pero although kahit magastos siya, I'll be honest, it is a necessary choice kasi kailangan siya talaga kasi sa mga video vloggings talaga na maalog at ma-high activities. I highly recommend ang Insta360 para sa ating mga seaman na halimbawa high activities na high activities na batawag dito na mga recordings. So ito yung binili ko na accessory case from sa Shopee. Ito yung sinasabi ko na yung parang pinaka-connector sa hat, which is halimbawa i-disconnect natin to. Just give me a second here. So teka lang, i-disconnect ko lang muna kasi medyo highly modified ko pa ngayon pero so pwede mo siyang ilagay itong camera unit na ganito kaliit sa isang ganito. See, nag-i-snap siya, since magnetic, at pwede nyo siyang ilagay sa pwede nyo siyang ilagay sa cup nyo dito without any problems. So ayan, nakaganyan siya parang so yung pinaka-clip niya, so which is good. But anyway, yun nga,
Yun yung sinasabi ko na ano, yung isa, yung clip naman niya na kasama ang action pub, it's still on the process na binibili ko pa, or still in the process of delivery. So it will take some time bago ano, dumating. Also, one more thing, nililipat ko na rin din yung, kaya din ako pala bumili ng Steam Deck, may iba ako. Ang reason nito is yung mga games nito, yung mga games ko, pwede kang gumamit ng emulator gamit itong Steam Deck na to. Yung mga games ko, halimbawa na nandun na sa hard drive ko for years at nakastack lang, pwede ko na siyang i-transfer dito sa Steam Deck ko. In fact, ito nga yung ginagawa ko ngayon, yung Switch ko, yung mga games ko sa Switch ngayon, medyo mina-migrate ko na siya dito. Sa ngayon medyo dina-download ko pa. Pero yun nga, medyo matagal kasi yung proseso, it will take some time. So hindi ko naman minamadali bago ko i-migrate. Highly suggest din pala, pag bumili kayo ng Steam Deck, bumili din kayo ng memory card na 1TB. Available na siya sa Data Bliss na ano, meron na silang mga SD memory card na 1TB. Nung dati parang ano lang yun, katang-iisip lang, pero in actual meron na pala, available siya. So ang current price while recording this, yung SD card is around 5K or 4,600. So I know medyo expensive yung mga electronic gears ngayon, pero wala naman ding option, kailangan din to sa aking work or sa work sa vlogging. So yun nga, highly necessary itong pagbili ko. So anyway, yun lang ang masasabi ko. So far, nag-upgrade ako ng electronic equipment. One more thing na gusto ko ding idagdag, based sinusulat ko kasi, successful na-upload ko yung YouTube videos ko nung huli kong kontrata na umaabot ng about 143 videos. So medyo madami-dami siya. So ang ginawa kong program ngayon sa 11 Seaman contract ko is parang magpa-publish ako ng video. In-upload ko na siya, pero ang schedule ng publishing niya is always one video per week. So every week, starting from well, by the time na mabasa to, it's already been 2 years ang lumipas. Simula ng pagdating ko sa Pilipinas, every week magpa-publish ako every Saturday ng videos ko regarding sa experiences ko do sa aking 11 Seaman na contract. So madami-dami yun, 143 videos, and sabihin na natin well, that's more than enough for 2 years. So but anyway, yun naman din kasi ang regulations ko, kasi in regarding sa video publishing ko sa sa buhay sa barko, bago ko i-release ang isang video, parang personal discipline ko na rin na aabutin muna siya ng 2 years para kung sakali man na may sabihin ako na hindi maganda or negative, at least wala na silang, sabihin na natin wala na silang habol, kasi yung video was made 2 years ago. And sabihin na natin, isa din tactics ko as anti-bullying and harassment, kasi hindi mo na mabubully yung tao, kasi kung may sinabi siya na negative sa'yo, honest na negative, na kasi ang problema kasi sa sa YouTube dito sa Pilipinas is pag nagsabi ka ng totoo, hindi naman ibig sabihin na nagsabi ka ng totoo hindi ka mabubully, which is yun ang problema sa Pilipinas kasi dito sa mga vloggings, kasi karamihan ng mga Pilipino, I'll be honest, seaman man o Filipino vloggers, sila na nga itong nangaargabyado ng tao. Pag sinabihan mo pa sila ng negative criticism regarding sa kanilang behavior, sila pa itong nag-aangas na akala mo biktima, at higit sila pa mga habla sa'yo. So as a word of precaution, as an anti-bullying and harassment policy ko na rin, lahat ng videos ko bago ko sila i-publish, it will take 2 years. So 2 years na time frame. So by the time na kung sino man may sinabihan man ako na hindi magandang sistema or isang criticism na sa barko or pangit na ugali ng kasama ko, at least kahit pa paano wala na siyang habol, kasi 2 years na yun. 2 years na ang lumipas, and by that time obviously nasa ibang barko na ako, siya naman nasa ibang barko na, and probably baka hindi niya na nga din natandaan yun, kasi 2 years lumipas kung anong atraso niya o kung anong kalokohan o katarantaduhang ginawa niya. So yun, I make it a policy na bago ko i-publish ang isang video is about it will take 2 years. Oh, and one more thing na masasabi ko, recently din nag-try ako ng experiment sa isang YouTube. Nagulat ako dito sa YouTube na YouTube channel ko na option. Meron pala tinatawag na YouTube ads,
which of course syempre parang gagastos ka ng money, magbabayad ka sa YouTube para i-advertise or i-promote yung channel mo. And so far masasabi ko maganda naman siya na sabihin na natin maganda siya na method para i-boost ang subscriber count ko. Pero on my end, magkaroon ako ng konting mali kasi sa halip na isa lang dapat ang campaigns na ginawa ko ay 3, which costed me sa bill is around sabihin na natin 10,000. Normally ang plano ko lang naman talaga na budget para sa isang advertisement sa channel ko is 3,600 pesos. Yun na yun. Yun lang babayad ko sa YouTube para i-advertise nila yung aking channel or i-promote nila yung aking YouTube channel for about 3 weeks. But anyway, problema is on my end kasi yun nga, medyo I was not expecting na nag-send kasi ako ng 3 magandang videos eh. So anyway, that's my fault naman in any case. Pero ang masasabi ko naman, ang results naman dito so far is very satisfying kasi ang aking overall na yun nga, yung nung nagsimula ako ng vlogging nung isang buong taon, na aking subscriber count lang is hindi pala lagpas ng 20 or 60 ngayon. Pero nung nag-subscribe ako sa YouTube advertisements para i-advertise at i-promote ang aking channel, ang aking subscriber count na ngayon is as nakikita nyo dito is around 992 o 91. So kulang na lang ako ng siyam na subscribers to make it 1,000 subscribers, which is very effective kung isipin nyo, kasi ang subscribers ko lang is 60 to about ngayon 991. So in just short of a few cash i-advertise ko. So very effective siya at malaki ang itinalon to be honest. Pero to take note, ito lang advertisement na to, it's only meant to boost your subscriber count. It does not meant yung criteria mo for monetization. So remember, sa monetization sa YouTube, 2 ang kailangan, subscriber, at least 1,000 subscribers, and another is at least 4,000 watch hours. So far, mamimit ko lang yung first na ito, mamimit ko within the first few days pa to, tong 1,000 kasi ongoing pa ang campaign ko for now ang advertisements ko sa YouTube. So probably sometime mamimit ko itong 1,000 mark na total subscribers, which is good. Pero yung kung titingnan nyo, yung aking watch hours is napakababa. Namit ko na pala, 1,013 na pala ako. Ayun well, dapat mag-publish na ako ng after nito. So, which is kinda na-meet ko na yung unang requirements, pero I'm still short of 4,000 watch hours. Pero okay na yon kasi ang binuboost ko lang naman dito talaga is main objectives ko is subscribers. At least, maboost ko yung subscribers ko to yung mga typical na mga Seaman Vlog na kilala na umaabot na ng 4,000 subscribers and up. I know it's a bit of a big stretch, pero 1,000 subscribers is not bad kumpara mo sa 60 subscribers at least 2 weeks ago. So, maganda na rin. So, hindi ko alam, habang nag-make pala ako ng vlog, naging 1,030 na ako. And oh my God, ito lang, it just came in an update. So, I guess magpo-post ako ng, I don't know, thanks about that. Pero, ewan ko, so far, ang masasabi ko, I highly recommend na kung gusto nyo i-promote or mag-boost kayo ng subscriber count nyo, you have to spend a little bit of money para i-promote. I know it's medyo, some of us, medyo kuripot, pero kung isipin mo yung technical benefits naman nito, it's okay naman siya. Kasi kung titignan mo, yung iba na sa YouTube may ginagawang boosting services pa, hindi pa sigurado yun. It's not 100% guarantee and there's a possibility na baka maban ka pa kasi malalaman ni YouTube na yun nga, yung anomaly na or something na gano'ng irregularity sa stats. Why not i-hire nyo na lang mismo ang YouTube para sila ang sila ang gumawa ng stats, di ba? Kasi sponsored naman nila, sa madaling salita, hindi sila maninita kasi sponsored product nila yun or sponsored services nila yun na i-promote ang channel mo. And on my case, pinromote nila ang channel ko and I'm very satisfied na ang aking subscriber count na is 1,030. So probably it will go more on the end of the day. Who knows? Pero I'm very happy about this. So yon.
one more thing nga pala na gusto ko ding i-update, unfortunately. So far, may ano ko din sa bad news. Ang bad news is probably pa yung update ng aking iPad. Ng aking iPad, medyo it's slated to be updated na rin kasi to. Parang i-retiro ko na rin. Is fortunately canceled for now kasi medyo baka kapusin ako sa budget kasi yun nga, I have already spent a lot of money on gadgets and advertisements and some stuff pa na darating through Shopee. So kailangan ko din kasi bumili ng mga gamit sa bahay kasi yun nga, medyo given sa sitwasyon ng bahay ko na medyo binabaha lagi kada uulan, may mga electronics na bagay ako na totally wreck at hindi maganda o sira. Yung washing machine ko, kailangan ko siyang palitan ngayon. So, yun nga. So, ang issue naman nun, ika-cancel ko muna itong upgrades ko for another year. Itong upgrade ko for an iPad. So, mukhang gagamitin ko pa to ng matagal-tagal ng 1 taon bago ko i-upgrade itong iPad ko. Ang magagawa ko lang so far sa aking electronic upgrade itong iPad is bumili ako ng bagong shell covering niya to make it look more rugged, isang rugged para ma-withstand niya yung mga sabihin na nating punishment ng rugged and working tablet. So bumili lang ako ng upgrade ng papalubag loob. Now, in regards naman sa flight school ko, apparently hindi ko siya makukontinue ngayon yung aking kasi given din sa budget issues. Kasi kung ipapatuloy ko, wala naman akong money, mamumblema ako sa equipment ko kasi lahat halos ng gamit ko is palitin na. Even sa trabaho at sa personal na gamit ko sa bahay. One more thing, bumili din ako ng mga gamit ko sa pantrabaho. Nag-aalat ako ng budget ko. As a seaman, nag-aalat ako ng budget ko ng sahod ko para sa aking pantrabaho. Ina-upgrade ko yung aking equipment na kailangan ko. And bumili din ako ng maraming binili akong bagay na sabihin na nating nag-shopping upgrade ako. Para maging maganda yung aking working experience kasi kakailanganin ko din talaga to sa trabaho kaysa mahirapan ako. So bumili ako ng mga staff related, work related equipment na rin besides sa electronic upgrades ko. So binago ko yung aking maleta, yung mga equipment na nawawala sa akin, kailangan kong palitan, yung t-shirts ko, mga ganun mga basic stuff, pati toiletries, yung mga disposable consumables, kasama na yun sa deductions ng aking sabihin na natin aking budget. But anyway, like I said, yan ang kinagandahan pagka seaman ka na single. Yung budget ay halos nakatutok lang para sa akin, hindi nakatutok o nakadivert sa iba. And one more thing din na kailangan ko nang i-prepare, kaya yung pera ko medyo na-spend ko ngayon, is kailangan ko nang i-prepare na mag-invest ako. And unfortunately, hindi ako magtatayo ng business na personal na business na physical kasi there's a possibility na pag wala ako sa Pilipinas baka malugi siya. So ang ginagawa ko lang naman ngayon is yung business ko lang naman is mag-invest. Mag-invest ako sa mutual fund o sa mga stocks ng mga stock exchange. Available na naman ngayon ang ganyan eh. Noong dati kailangan mo pang magkonsulta sa broker. Pero since nagkaroon ng recent lockdowns, ang hindi mo na kung mag-i-invest ka, hindi mo na kailangan ng broker, pwede mo nang idiretso sa bangko yung BDO securities. Kung may BDO bank accounts ka, pwede nyo yung gamitin yung BDO securities na yun para mag-invest kayo. So gamitin nyo na rin to as an assurance nyo. Isipin nyo na lang para kayo naguhulog ng SSS, PhilHealth or Pag-ibig na kailangan nyo mag-invest kung sakali na sabihin natin yung financial ko lang sa mga kapwa ko seaman. Simulan mo na habang maaga pa na mag-invest kayo sa mga credible na mga investors or sa mga investment firms katulad ng BDO. Ayun, yung YouTube, mayroon ako sa ano tawag dito, yung sa GCash ngayon, yung sa tawag dito, yung tinatawag na Global Fund Management, actually sa mutual fund na nagbibigay ng dividends. I highly encourage na yun din, mag-invest din kayo. Wag nyo, kung gagawa kayo ng mga personal business nyo, as much as possible, wag nyo i-involve ang kamag-anak nyo ever.
Kayo lang talaga magmamanage nun. And kung sakali na hindi katulad natin na wala lagi tayo sa Pilipinas, hindi natin makikita direkta, at least ang magawa lang natin, ang magandang ideal business para sa isang mga seaman is mag-invest tayo. So yung pera mo, kumikita pa ng pera at naghahanap pa ng pera, pinapalaki niya habang may ginagawa ka na without physical presence. So yun ang probably so far na tingin ko, my personal na magandang business para sa mga seaman, yung mag-invest kayo sa mga mutual funds, mag-invest kayo sa stocks, yun ang pinakamaganda. Sa akin, sa G-Invest, sa G-Funds ako, ditong sa itong sa ALFM Global Multi-Asset Fund, doon ako naka-invest ngayon yung pera ko sa Ayala Life Fund Management. Nandito sa email yun teka, wag ko na pakita kasi nandun yung pangalan ko. So anyway, yun lang masasabi ko. Yung pera ko din, tinutok ko din yung ibang pera ko na natitira, tinutok ko din sa sa investing kasi yun nga, bukod na sa nag-upgrade ako, bumili ako ng gamit ko ng equipment, yung budget ko ngayon sa buong kontrata ko na in-earn ko, binambili ko ng yung iba, pinambili ko ng electronics, pinang-upgrade ko, nakikita nyo naman. Yung isa, yung gamit ko sa patrabaho, pinang-upgrade ko, kaya kita nyo medyo bagong outfit din ako ngayon. Ginagamit ko naman to sa trabaho, so it's considered work-related equipment ito. And yung pangatlo, personal savings. Maglaan lagi din kayo ng budget nyo para sa personal savings nyo at investments nyo, or personal business nyo na rin, savings and business at the same time. So on my case, ayun, nag-i-invest ako sa mutual funds na nagbibigay ng dividends, and at the same time, nag-i-invest din ako sa stocks. Kasi hindi ako, on my case, hindi ako pwedeng magtayo ng physical business kasi I am still working as an OFW and presently active as OFW. In other words, pag magtayo ako ng business at pinahandle ko sa kamag-anak, may posibilidad na ang kamag-anak ko balasubasin yung business ko, or posible na ma-mismanage nila. Well, ang tamang magandang term is mismanage, pero kung minsan titignan yung balasubasin nila. So para maiwasan yung mga ganong ideas, you let the people na talagang qualified na mag-handle ng money mo, sila ang pa-handlein nyo, hindi yung kamag-anak nyo. In our case, sa atin, yung mga financial na mga brokers, yung sa mga bangko, sa mga stocks, sila ang mag-handle nun, yung mga licensed na tao talaga. At kung sakaling magkaroon sila ng aberya at magkaroon sila ng kapalpakan na ginawa o mamismanage nila ang pera mo, pwede silang managot legally at pwede mo silang ihabla o pwede silang makulong in some extent. So, ewan ko, na-learn ko yung advice na yun sa but I think bago ko yun, siguro ilalagay ko na lang yung sa lecture videos ko to complement yung natutunan kong information na ganon. I also wanted to share it sa mga fellow seafarers ko and aviation students ko kung paano nyo i-handle yung pera nyo nang hindi kayo, or how to properly handle your money. Yun nga, okay ang business, pero tandaan natin na there is always a risk sa seaman na yung business natin is malugi o mabalasubas ng kamag-anak. In some cases, baka ang mangyari niyan is maayos mo na itatag business mo, pero yung kamag-anak mo naman binalasubas naman or binankrupt. So we don't want that. So yun ang masasabi ko na latest news. Now, in regards sa employment ko, ang masasabi ko, I think hindi ako sure pa rin, to be honest, kung pagpapatuloy ko pa na mag-sign ako ng contract sa current employer ko ngayon. I'll be honest, medyo on the rocks ngayon ang sabihin nating work relationship ko sa aking employer ngayon, and hindi ko nagustuhan yung experience ko sa 11 seaman campaign ko or 11 seaman contract ko. Hindi magandang experience siya. Buti na lang 6 months siya. Siguro ang maganda lang doon nangyari nung aking huling kontrata is medyo mataas-taas ang sahod than yung normal na average na average na kinikita ko sa oil tanker. Pero kung titignan mo, health-wise and mental health-wise, hindi siya maganda kasi yung environment, working environment is hindi maganda. Kupal yung mga kasama ko, puro ng mga bully at naharas pa ako doon. And yung management ngayon na nag-handle sa akin, hindi maganda. Medyo sabihin na natin bastos ang bunganga din. Kababaeng tao, bastos ang bunganga. So, yun nga, hindi ako sure, I'll be honest, hindi ako sure kung mananatili ako ngayon sa current employer ko.
ang baka mas malaking posibilidad na baka bago on the next month maghanap-hanap na ako ng panibagong employer ko. Bagong agency to start with, to be honest, kasi I'll be honest, after marami silang pinangako sa akin na hindi natupad, and after 4 contracts sa kanila, and after 5 years working with them, wala man lang akong sabihin na nating nakuha na konti man lang benefits regarding sa kanilang paglilingkod na trabaho sa kanila. I mean, may nakuha sila yung sa skill labor ko, of course, pero ako wala akong nakuha sa kanila na sabihin na natin anything na beneficial. Hindi nila ako binigyan ng visa, US visa, kailangan ko yung isa sa mga objective ko yung for employment, hindi nila binigay. Sa madaling salita, lugi ako sa kanila. Yun ang masasabi ko. And quite frankly, it's about time na rin na maghanap-hanap ako ng medyo sabihin na natin greener pastures. Now, sa mga seaman, yung mga ibang seaman takot lumipat kasi syempre, yun nga. Pero ang sa akin, I think mas mabuti pa nga sa highly encouraged na palipat-lipat ka. Kasi frankly, hindi mo kasalanan kung pangit sila magbigay ng benefits. And sa pagtatrabaho, it's always two ways. Sila makikinabang sa'yo at ikaw makikinabang sa kanila. Magtatrabaho ka para maganda yung sabihin na nating crew retention nila is magtatrabaho ka in service sa kanila, and sila naman ni return bibigyan kanila ng magandang benefits. And at the same time, as the years go by na tumatagal ka sa kanila, dapat gumaganda din yung benefits. Unfortunately, sa aking current employer right now, hindi maganda yung mga benefits na binigay nila. It's not sabihin na natin hindi pabor para sa akin, and yun nga, it's sad to say na I think yun ang better options ko ngayon. And quite frankly, yung nilagay nila sa akin na barko na nakaschedule sa akin, yung same principle na naman na kinaayawan ko, sumakit ang ulo ko nung huli. And ang masama pa nito, to add insult to injury, yung principal na same, yung barko na pagpupuntahan ko, nalaman ko yung mga kinaasaran ko at kupal na kasama ko na nakatrabaho nung huli kong barko, makakasama ko na naman. So, buti na lang, thanks for the advance, alam ko. Kaya, yun, hindi ako, sabihin na natin, hindi ako interesado na makipaghangap pa sa kanila ng ganun. In fact, sinermon na nga ako ng employer ko ngayon na bakit hindi pa daw ako nagre-report, kasi parang required nila ibalik ako within 60 days sa employer ko at sumakay uli ako ng barko. And quite frankly, wala akong intensyon na bumalik sa kanila kung magiging miserable naman ang buhay ko sa loob ng 6 na buwan. Tsaka pangit na employer yun. So isipin mo, lagi kayong may trabaho ng every few hours. Tapos yun nga, yung sinabi kong complete natin sa dati kong blog. I shouldn't be ranting about this, pero yun nga, yung aking job position na tinatrabaho hindi tugma do sa pinirmahan kong kontrata. And at the same time, walang pahinga. Every day is Monday, Sunday to Saturday nagtatrabaho ka at sa is lagi. Tapos yung day work mo hindi talaga day work, kasi parang lumalabas nun, di ba, ang day work is 8 to 5 sa mga seaman. Ang day work sa kanila is parang lumalabas 8 to 8, which I did not like. So yun nga, nandito tayo sa barko. Yung mindset kasi kadalasan ng mga seaman sinasabi sa atin, nandito tayo sa trabaho, nandito tayo nagbarko para magtrabaho. Yun ang mindset ng karamihan typical ng mga seaman na sasabihin. Pero nakalimutan nila yung mindset na yun, na mali yung mindset na yun, nandito tayo para magtrabaho sa barko bilang manggagawa at hindi alipin. And at the same time, hindi ko gusto yung treatment. Kaya as far as I'm concerned, isa akong manggagawa, hindi ako alipin. And I don't like yung treatment na gano'n. At i-couple pa ng mga kupal ng mga kasama ko sa trabaho, definitely hindi ako babalik dyan. Or at least, as far as I'm concerned, hindi ako babalik. Depende na lang talaga kung masama ang sitwasyon. Pero as much as possible, it would be mas maganda na hindi na ako bumalik doon. And mag-search na lang ako ng medyo maganda-gandang opportunity sa iba. So ano pa ba may di-discuss ko sa aking blog entries? I guess yun na muna. I think na-discuss ko na muna yung kung ano yung nangyari sa akin within this past 2 weeks na pag-arrival ko dito sa Pilipinas. And hopefully, I'm still figuring out kung saan pa ako lilipat na company. Isa din sa mga problems ko yun.
And one more thing, kailangan ko din magtipid-tipid. Although mataas ang gastusin ko, yung mga gastusin ko na yun is hindi may iwasan at necessary talaga sa trabaho. So ang matitira na lang sa akin is probably some living expenses para maka-transition ako from this company to another. And also, fresh pa sa akin yung nangyari sa akin nung huli kong fiasco sa huling fiasco na nangyari sa pera ko na sa halip na dapat ipagpatuloy ko yung aviation studies ko, medyo napurnada kasi yung kamag-anak ko medyo hiniram yung pera at hindi binalik. So, as much as possible ngayon, pag nandito ngayon ako sa Pilipinas, magdadamot ako. I know masama yun, pero sa ganung mga sitwasyon, kailangan minsan isipin din natin bilang isang seaman na kailangan din natin na magdamot para protektahan natin ang sarili natin. Galanti ka nga, pero bandang huli, ikaw naman ang mamubulubi. Isipin mo, ikaw ang may pera, ikaw ang may trabaho, ikaw pa itong walang pera. Di ba? Parang hindi naman maganda yun. Kaya, iwasan natin yung tinatawag nating red flags ng mga ganong klaseng tao. So yun lang, sa ngayon mag-iingat ako since bakasyon ako. Currently busy pa ako na gumagawa ng videos ngayon kasi bahala ko i-ramp up yung video tsaka magko-configure pa ako ng a lot of gadgets ko ngayon na gagamitin ko for So anyway, hindi ko na patatagalin. This is Operator 60. Have a great day and see you on our next blog journal sessions. So bye-bye for now.